Hi Capricorn, kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan Capricorn. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so Capricorn, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko. Message nyo lang ako, guys. So, by the way, tignan natin ano ba yung mga possible na ganap sa inyo this week. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay. Ano ba yung mga possible na ganap sa inyo this week, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign? Okay, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong The Fool. So, wow. Alam niyo ba guys, ang The Fool is new beginning din naman. So, nandun ka na sa proseso. Nakikita ko guys na unti-unti nang bumabalik yung sigla mo, unti-unti nang bumabalik yung liwanag. Yung matagal kang na-stuck dun sa kadiliman eh, matagal kang na-stuck dun sa emosyon na dapat matagal mo nang inalisan. Pero nakikita ko sa inyo, Capricorn, ngayon nagkakaroon ka na ng bagong cycle sa buhay mo. So hindi naman siguro siya guys talaga literal na kadilim, no. Kumbaga parang 'yun nagpapabigat sa kalooban mo. Matagal mo siyang um hinawakan, matagal mo siyang parang ang tagal mo siyang dinantayan, parang ganon. Matagal kang dumepende dun sa bagay na 'yon. Yun yung nasa sense ko dyan. Pero dumating ka na sa point na pinili mo na siguro dito yung sarili mo at nagkakaroon ka na ng new beginning sa buhay. Okay? Kumbaga nagkakaroon ka na ng mga konkretong plano para sa buhay mo. And parang nakakahakbang ka na palayo. Okay? Tingnan natin. Sagittarius. Oh, Capricorn, sorry. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Additional message. Ang hirap guys balasahin itong card na to. Meron tayong Ten of Swords. So, ito naman guys, Ten of Swords. Mabigat para sa inyo. Hindi porke tinalikuran mo to parang hindi mo na gusto or nawalan ka na lang ng gana bigla. I think matagal mo siyang pinag-isipan. Sa ngayon nga guys, parang hindi ka pa totally makapag-decide, pero feeling ko kasi tinitiis mo na. Okay, hinanda mo na talaga yung sarili mo dito sa bagay na to. Itong paglayong ginagawa mo, alam niyo guys, minsan, hindi naman porke lumalayo tayo sa isang bagay or sa isang tao, pwede sa relasyon, hindi porke nilalayo natin sila, hindi dahil baka hindi na natin sila mahal, baka na fall out of love na. Minsan hindi yun yung pinaka main reason. Minsan dahil sa sitwasyon. Okay? Pwedeng hindi na carry, no? Pwedeng hindi na kayang bitbitin yung sitwasyon. Pwedeng masyado na guys nagiging blockages. Kung ano man yung nagiging problema dito. Okay? Kaya yung nasa sense ko dito guys, punong-puno ka na. Ayan o, ang dami mong iniisip sa taas, punong-puno ka na ng mga pag-iisip, punong-puno ka na ng responsibilidad, halos ma-overwhelm ka na dito sa bagay na to. And ang nasa sense ko nga sa inyo guys, parang ako naman muna, parang tama na yung sa inyo, piliin ko naman yung sarili ko. Parang ganun yung dating sa akin dito Capricorn. Ready ka nang mahalin yung sarili mo. Tignan pa natin, meron tayong The Sun, ang daming opportunity darating sa mga Capricorn. And alam nyo guys, etong The Sun is new beginning, achievement, happiness, and joy. So, feeling ko kasi guys, yes, mabigat para sa inyo na i-let go yung mga bagay na mahalaga sa inyo. Pero after naman nito guys, maraming blessing ang dumarating or opportunity ang dumarating or darating sa inyo. Yan yung po yung pinapakita sa akin dyan. So, by the way, additional message.
Additional message. Meron tayong King of Swords. Meron ditong someone na nag-iisip sa inyo, pero mas nagiging, ano siya, practical. Kumbaga, mas iniisip niya na, parang, baka ito yung makakabuti. Hindi ko naman siya, guys, nakikitang naghahabol, pero stuck pa rin siya. Pwede hindi mo lang mararamdaman na stuck pa rin siya or nape-pressure siya sa ending na nangyayari sa inyo, Capricorn. So, ito lang, guys, is someone na, tinatry niya rin, guys, na makarecover doon sa kung ano man yung kinakahinatnan yung dalawa. Tinatry niyang maging matalino at nauunawaan niya. At wala akong nakikitang sama ng loob sa inyo tong taong to. Mas nakikita ko pa nga na naiintindihan ka niya kung bakit nandyan ka sa sistema na yan. Kung bakit nandyan ka sa sitwasyon na yan. Sobrang nauunawaan ka nitong taong to. Okay? And again, King of Swords, matalino din naman to, guys. No? Kumbaga na, naman, na ipaliwanag naman ng maayos. At naunawaan niya yung nangyayaring ending sa inyong dalawa. At kung bakit, guys, ikaw ay nakapokus na sa new beginning ng buhay mo. Kumbaga talagang sarili mo naman talaga yung iniisip mo ngayon. Again, tignan pa natin. Meron tayong Eight of Swords. So guys, itong Eight of Swords kasi hindi talaga siya makalaya. Okay, may kanta na. Hindi na. Ay, multo pala yun. Makalaya. Parang gano'n yung dating. Hindi siya, guys, makaalis dito. And, kung bibigyan nga lang daw siya ng pagkakataon, guys, gusto niya ibigay sa inyo lahat eh. Gusto kanyang i-spoil. Sa totoo lang. Pero siguro, hindi naman siya, guys, katulad mo, na parang maibibigay mo kung ano man yung pangangailangan niya. Or hindi naman siya katulad mo na ikaw marami opportunity dumating sa inyo, may choice ka. Siya kasi, guys, limitado lang yung option niya sa buhay. So, I think kulang lang siya, guys, talaga sa sa parang sa usap. Oo, parang kulang lang sa pag-uusap itong nangyayari sa inyo. Kailangan nyo lang pag-usapan to. By the way, tignan natin advice para sa inyo. Meron tayong step up and lead. Ayan o. Diba? Humahakbang ka na palayo. Okay? Lalo na kung may mga Capricorn dito, guys, na mataas ang expectation sa inyo ng mga tao nakapaligid sa inyo. Family mo, person mo, mga kaibigan mo, mataas yung in-expect nila sa inyo, guys. Kaya mas lalo kang nape-pressure. And I think masyado kang na-overwhelmed dito dahil nga sa expectation sa inyo ng mga tao sa paligid mo. Okay, so Capricorn, ito lang pong inyong reading. Maraming salamat po. God bless and love you all. Bye-bye!